Uy, ang ganda po ng topic today. It's fellowship. Just like we are doing every day of our lives, not at all na Sunday lang. Bagkus every day. Why? Ang maganda sa fellowship, may dalawang words. Fellow, saka ship. So, hinihintay ko lang po yung picture. Pero, fellowship with two words, sabi po sa diksyonaryo sa ating Google, hiramin ko lang po. Yun daw fellowship is a friendly association, especially with people who share one's interest. So, para daw siyang kolehiyo or society. So, sa biblical references, so ang fellowship came from the word koinonia. Sabi dyan, yung fellowship, common daw, ginagamit as Christian fellowship. Meaning, it's a communion with God. So, paano nangyayari yun? It's meeting together of born-again Christian believers. Sino pong born-again Christian believers dito? Taas ang kamay. Taas ang kamay. Huwag mahiya. I-retain, i-maintain ang pagtaas ng kamay. Kapatid, nasa likod, taas ang kamay. Mga Christians, lahat, taas ang kamay. Okay, present po ang lahat. Dahil po, dyan, we gather and we share common experience and one destination. So, parang pong ganito yan. Nag-book ka ng Grab taxi or Grab car. Dalawa kayo. Dapat, ang drop point nyo, ang pick-up point, isa lang, or drop point nyo, marami, pero same places. Hindi po pwedeng, nag-book po kayo, papunta kang Cubao, yung isa papuntang Marikina. Diba? Saan kayo makakarating? Hindi gagalaw ang Grab. Magagalit ang Grab. Ganun po ang fellowship. Moving on. Meron pong sikreto para maalala natin ang fellowship. Hindi sikreto to kasi sasabihin ko na. Para maalala natin kung tama ba yung fellowship is ganito. May parang shortcut. Ginawan ko siya ng, para maalala natin, ano ba yung fellowship? It's people, place, destination, time, and date, time, and destination. Ang sikreto doon, P2D2. Ang fellowship laging P2D2. People, tandaan po natin, place, date, time, saka destination. Sample, since P2D2, ngayong araw, ano po yung people? Tayo yun. Diba? Ano po yung place? Ano pong address? Hala, hindi natin alam yung exact address. Assignment po ng lahat yan. Alam niyo po kung bakit. Pag po saan kayo nagfe-fellowship? Diyan lang sa may 15th Avenue. Saan doon? Sa may, something, hindi ko na maalala. Almars Building, di ba? Ano po yung Waze? Almars Building, 204 15th Avenue, Barangay Socorro, San Roque, Cubao, Quezon City, 1109. So, assignment nyo po yan. Okay? Okay? Bilisan natin kasi 25 minutes lang daw ako. Date time. Anong date ngayon?
November 16, after sweldo, malaki ang ating tithes and offering, Bishop. Okay. Time. Sakto, alas 9 po tayo nag-start. Amen? O, pangatlo na yon, date time. Destination, ano? Ano yung destination natin sa fellowship? To God be the glory. Lagi. Ganun po yon. So tama po tayo. Yung galyo na to ng Jesus the Living Water Worldwide Church, may patutunguhan. Kaisa po ang lahat. Amen. So dahil po dyan, we were guided by God through the power of the Holy Spirit in Jesus' mighty name, that we be wise today and onwards. Why? Because we understand, we study, we have clear destination of what God is telling us through this Bible study and through the fellowship. Sayang naman, absent ang ilan, magpapa-exam pa naman ako. Joke lang. So, meron pong purpose ang fellowship. Wow, lahat naman may purpose eh. Ano po ba yung purpose ng fellowship? Number 1, you, me, all of us is encouraged to grow in Christ. Teka, paano natin malalaman yun? O sige, way back, a year ago, sige, brown ang buhok ni Pastor Joel last year. Ngayon po, medyo dark na. O sige. Last year, ano po ba yung production natin bilang mga Kristiyano? Did we grow? From last year? From last year lang. From last year. Hindi ko sinabing 10 years ago. From last year up to today, isipin po natin, I will give each and everyone 30 seconds. Last year, nasan ba ako nun? Mga November 15, parang nandito din ako, nagpa-practice na tayo ng Christmas presentation. Ano yung ikinagrow ko bukod pa sa hair? Ay, sorry, Pastor Mark. Ikinagrow natin mula last year. Tumangkad ba ako? Tumaba ba ako? Pumayat ba ako? Alam ko na. Dati, nagpipray po ako tuwing pagkagising lang. Ngayon, nagpipray na po ako ng lunch. Nagpipray na rin po ako ng bago matulog. Wow! Growth pa rin po yun. Sige. Last year, inaway ako ng kapitbahay namin. Tapos nag-sorry ako. This year, bati na kami. It's a growing Christian. 'Di ba? Ang ano po yung ibig sabihin? Sa fellowship po, walang stagnant. Amen? 1, 2, 3, 4, 5? Amen? Walang stagnant. Walang stagnant kasi nagkakalamok. Nilalagyan ng asin. Tama po? Pag nag-stagnant po tayo, lagyan po natin ng asin, ang pang-araw-araw natin. Because we are the salt of this world. Amen? Okay, dumami na. Mga 7 na. Yun ang A. Letter A, purpose. Letter B. I-mention ko lang po, makikita po natin sa Romans 11 to 12. Sige, wala pa yung galyon na picture. Kasi parang naisip ko po, habang nakikinig po, ayan na. Para tayong ganyan. Di ba? Para tayong isang fellowship. Isang fellow, isang ship, P2D2, people,
place, date, time, saka destination. Kaya yan po nakakapaglayag, nakakapunta sa iba't ibang lugar. Dahil po yung sinabi ko kanina, may isang destination. Remember. Remember why Jonah they made tapon, Jonah, in the sea. Bakit? Kasi hindi niya ka-fellowship yun eh. Iba yung destination nun eh. Di ba? Iba yung destination ni Jonah. Ngayon maintindihan po natin na minsan sa buhay natin, dapat talaga maging obedient tayo. Minsan, lagi sa buhay natin, maging obedient tayo. Kasi pansin po natin, pag di po tayo nag-o-obey, hindi po tayo nakakapunta sa destination na gusto ni God. Wag ka. Si Jonah, remember? Nag-against the destination. Napunta pa rin siya because of God. Kasi alam niya kung saan mapapabuti tayo at ang mga nakapaligid sa atin. Amen? Dalawa lang pala yung purpose. Actually po, minention po dito sa manual natin na kulay green na nakalagay Roman numeral number 1 manual is dalawa lang. Pero marami po talaga. Pag dinalangkas po natin yan para ito po yung main tree. Tas marami po siyang mga roots. Marami siyang mga bunga. Sabi sa letter B purpose, the world comes to know that Jesus was sent by God. So yun yung purpose. Kaya dapat alam po natin kung nasa ng fellowship natin. Kasi po, dito po, nagkakaroon po tayo, di ba, meron tayong mga group, life groups. So para pag tinanong tayo na nga-attend, madali niya matuntun to. Ulit, assignment po natin yan, Iwaways, Almars, 15th Avenue. Pinapa-remind ko po sa inyo kasi ang mga ito ay dapat basic na alam natin as joiners ng fellowship na to. Amen? So, we proceed with conditions of fellowship. Ano ba yung condition ng isang fellowship? Basic commitment to one another. Letter A. Ganun pala. Akala ko kasi pupunta lang ako ng fellowship, mag-isa lang ako, nakaupo sa favorite chair ko. Yung di ako makikimingle. Akala ko ganun lang po yung fellowship. Hindi pala. Kasi sinabi po dito sa Romans 12:10, be devoted to one another in love. Honor one another above yourselves. Ay, ganun pala yun. Honor one another. So with respect sa bawat isa. And with care, with love. Oops! Sa mga manliligaw. Hindi po dito ang panliligaw sa fellowship. Ang panliligaw po kay God. Tandaan po natin, ang fellowship may isang destination. Ano po yung goal natin pagpunta dito? Isang destination. To God be the glory. Okay? Kaya alam natin na kung ano po yung goal natin, anong destination natin, yung po yung dapat nating gawin bilang pagiging obedient. So, sa letter A po, merong 1, 2, 3, and 4. Sabi dyan, build each other up in faith. Sabi sa Romans 14:19. Bakit po inuulit pa to? No? Bakit kaya? Kasi po kailangan. Di ba? So, andyan na po sa manual. Sino pong may manual na green? Na manual number 1? Taas ang kamay. Ay, sige po. Hindi. Kahit nasa bahay. Sino po? Dapat nga po. Kaya po, re-remind ko lang po. Kasi po,
Kabisado po ba natin ang lahat ng pages? Hindi ba hindi? So, kailangan ko po ba i-post po dito? Tapos, igaganon ko pa. Di sana nagbasa na lang tayo. Di ba po? So, we were guided to be students. Siyempre, pag nag-aaral ka, meron kang notebook, or picturean nyo lahat ng pages, dalhin, di ba? So, i-photo nyo, tapos pwede naman yun. Digital copy or manual copy, wala pong problema. Baka po, kasi kaming mga ano na ba ngayon? Generation na nagdadala ng manual. Ganun po ba? Napakagaling. Di ba? Tayo po ay generation na nagdadala ng manual. Sabi sa number 1, build each other up in faith. So may mga references po yan. Pag iniisa-isa natin, hindi po ako matatapos sa page. Nandun po yun. Kung gusto nyo po ng kopya, may picture po ako dito. Pwede ko pong isend. Sino pong may manual sa bahay? Hindi, may manual. Sige. Yung module 1, sino? Parang konti lang. Wala po kayong module? 1? Hindi, yung mga wala po, magpalista lang po kayo. Magkano po ba yun? 150 lang. Mas small pa nga yung iPhone 17 eh. Winawagayway nyo sa EDSA eh. Diba? 150 lang po. Order po tayo. Okay lang po. Maging honest na. Umorder na. Paano tayo makakagraduate dito sa manual number 1 kung wala tayong manual? Kabisado nyo po ba lahat ng pages? Pwede rin. E-exam ko muna kayo. Yung meron po, dalhin na lang. Sayang naman ang magagandang bags natin. Kung di naman lalagyan ng manual, saka ballpen, na lagi si Ate Gea nang hihiram. Diba? So, magkaroon po tayo ng manual. Kung gusto nyo magpalibre, ipagpipray namin kayo. Kasi fellowship eh. Di ba? 1 goal, 150. Bumili na po tayo ng manual. Please lang po. Okay. Alam ko na. Sino po yung next Sunday? Si Kuya Joseph. So, next Sunday, sasabihin ko Kuya Joseph, i-follow up kung sino yung may dala. Isusulat natin. Tapos yung laging dala, magkakaroon ng premyo kay Ate Gea. Okay? Yung pinaka-laging nagdadala ng module, number 1, kulay green. Ayan laging dala yan. Feeling ko siya na naman ang mananalo. Okay yung ganito po? Okay lang po? Okay. Sige po. Moving on, 5 minutes na lang ako dahil napakadaldal ko. Number 2, bear ye one another's burdens and minister God's comfort. Ano po yun? Ibig sabihin, may pake. May pakialam. May pakialam ka sa kapwa natin, kabrethren. Yun po yung fellowship. Hindi po yung pupunta ka dito na parang nasa sinehan lang. May popcorn ako. Yung gano'n. Hindi po gano'n. Fellowship po to. Yung pupunta ka po dito na excited ako. Ano kayang forma ko ngayon? 'Di ba? Ano kayang baon ni ate? Ay, humingi ng baon na po. Yun yung ka-fellowship. May pakialam ka sa baon ni Tita Emmy na sana laing, no? Okay. Ulit. Number 1, build each other up in faith. Up in faith. Up in faith, not down, up. Okay. Number 2, bear ye another's burdens and minister God's comfort. May S pala yung burdens, Bishop. Ang dami pala, no? Hindi lang 1 time, 2 time. Maraming times.
Ano po yun? Ano yung, sinabi ko na, may pakialam po. Okay? Number 3, practice hospitality. Open your home to one another. Ano po yung home na to? Ito po, yung fellowship. Ano po yung home? Pag kaya po natin. Home. Merong home na akala natin yung tinitira. House po yun. Ano po yung home? Feeling that we belong. So, ibig sabihin, pag si kapatid, alam po natin yung pangalan ng ating nasa kaliwa, ng ating nasa kanan. Alam po natin kung ilan po yung kapatid niya. Alam po natin kung saan siya nag-work. Alam po natin kung may jowa ba siya o wala. Joke lang po. Hindi, alam po natin, it's a personal connection na godly. Let us always, di ba, be hospitable. Common na po yan sa Filipinos, kaya napakadali nitong fellowship. Kayang-kaya yung mga kondisyon, di ba po? Kasi inert na po sa Filipinos ito. Hello mga ka-OFWs. Alam na alam po ng mga OFWs yan. Ako po, bunga po ako ng aking OFW na tatay. Most of my life. Pag manganganak lang yung mama ko, dadalhin sa ospital, alis na siya. Kasi may flight siya. May time daw po na ganun. So, we should be hospitable. Hospitable means not accommodating the scammers. Being wise is hospitable. Hindi ko pwedeng ikwento, pero nagka-scam sa office nitong week eh. Yung isang number na scam, nakuha lahat ng FB niya, ng hiram ng money. Nakakuha siya ng worth 20 plus. Kaya, we should be wise. Kaya, bilhin muna natin yung manual bago yung cellphone na bago. Okay po? Okay? December na, alam ko may mga magpapalit ng cellphone dyan ha. Bago magpalit ng cellphone, magpa-attendance muna kay Kuya Joseph. Joke lang po. So, number 4 na tayo. Ano ulit yung number 3? Practice. Practice. Hospitality. Hindi po practice hospital. Hospitality. Okay? Be wise mga kapatid ha. Number 4, take responsibility to one another's physical needs. Ito na yon, nakikita. Take one's responsibility. Bukod pa sa laing ni Tita Emmy, pansit ni Ate Glo, meron pa, halimbawa may pangangailangan, kaya nga po yung mga fellowship, yung mga life group, ina-advise po na magkaroon ng pondo. Actually, sasabihin ko, magkaroon po ng pagkain. Kasi lunchtime yun eh. Ako po ina-encourage ko kasi kasama po sa fellowship yun. Na knickknacks, yung pagkain. Kaya ako, masarap yung pagkain dun sa sa lagi. Yung pinakamatagal mag-meeting. Sino po yun? Ang sarap ng pagkain nila, may pakape pa sila last time. Ngayon, hindi ko na naaamoy eh. Hindi ko alam kung ano nangyari. Parang gusto ko nga sumama sa live group nila eh. Yung men's ata yun eh. So kasama po, tama po yung men's eh. Sa life group. Kasi they take responsibility to one another's physical needs. Di ba po? Hindi na sila magiging late sa kanilang meeting, okay?
Di ba po? Kaya po, tayo po, hindi nakaping barako daw. So, sumobra na ako ng 2 minutes. Nandito pa lang ako sa page 43. Kaya po, tayo po, let us all be clear. Let us be wise, be still, and come here as co-brethren in one destination. To God be the glory. Amen? Amen. Kaya pa let us all rise for a short prayer po. Let us all bow our heads and pray. Hallelujah. Ama naming Diyos na buhay, with Jesus Christ, with the power of the Holy Spirit, we pray, O God, for thanksgiving sa inyo, O God, na pinatunayan niyo po ang inyong pong pag-ibig ay tapat, O God. Salamat po that you tell us to be wise, O God, and let us be reminded of bringing every Sunday our manual number 1 module, and also having this, O God, we also keep this, study the words coming from your mouth. Salamat po, and lead us, guide us through, O God, for the days to come. Salamat po sa pag-iingat sa bawat isa. May it be super typhoon, you overrule everything, Panginoon. Para po sa amin, salamat po. Tinataas po namin that this go through, O God, in every ears, in every hearts, O God, of us. Salamat po for you, Panginoon, ang aming pinakamataas na pasasalamat. Pagpuri, O God. To God be all the glory. In Jesus' mighty name, amen.